Hello po mga probinsya, for today's video nga po pala magre-re-ice po ulit tayo ng isda na napamili po natin. So let's go! Maga pa nga lang po pala nakapamili na po tayo ng isda, then pinili na nga po pala natin yung mga ipapabiyahe po natin. So pinabiyahe po namin yung iba, tapos yung iba po ibinigay po namin sa buyer namin. So nung time nga po pala nito medyo masama po yung panahon. So nagmamadali po kami kasi hindi po maganda kapag yung isda po na napamili natin is mabasa po siya ng ulan or mababad po siya sa ulan kasi mamumutla at saka lalambot po yung isda. Kaya nire-ice na po namin siya ng diretsyo. Meron nga po pala kami mga katuwang o katulong po mag-re-ice kasi hindi po namin kakayanin mag-asawa kung dalawa lang po kami yung mag-re-ice nito. Lalo po kung magbubuhat ng banyera, hindi niya po ako dun maaasahan. Pero kung siya po yung bubuhatin ko, syempre caring-carry ko yun, char. Siyempre po tumulong na rin po tayo sa kanila. Ako nga po pala yung naglagay ng packing tape dyan. Tapos nilagyan ko na rin po siya ng pangalan. Para at least po pagdating po ng isda natin dun sa market tree, alam po nila kung kanino po ibibigay yung resibo na pinagbentahan po ng isda natin dun. And then para alam din po natin kung magkano po ba yung napagbentahan ng isda natin, kung may tutubuin po ba tayo o wala. Ganyan, depende po kung magkano po ang presyo sa Maynila. So wala po siyang fix na price pagdating po dun sa market tree kasi iba-iba po siya. Halos araw-araw po nag-iiba po yung presyo. Minsan po mataas, minsan po mababa. Depende po sa dami or dagsa po ng isda na pumupunta po dun sa market tree. Kasi hindi lang naman po kami yung nagpapadala dun sa market tree. Marami po iba't ibang lugar din po yung nagpapadala dun. So doon lang po namin pwedeng ipadala kasi pagdating po dito wala po kaming buyer na pwede pong pasahan. Lalo na po kapag dumagsa po yung mga bangka po na pinapamilihan natin na nagsabay-sabay po silang dumating, ganyan, tapos sobrang dami po ng isda. So hindi rin po kaya lahat ng buyer na kunin lahat kasi nga po kailangan din nilang panibagong pwesto or isda naman po kinabukasan para po mapaubos nila yung mga nakuha nila sa atin. Para syempre po kinabukasan, panibagong isda na naman po yung bibilhin nila sa amin. Di panibagong fresh naman po ng isda. Karaniwan nga po pala sa amin sa mga isda namin, one way, two way, yan. Puro ganun lang po. Kaya talaga fresh at bago po talaga yung isda na dumadating sa amin. And then may time nga po pala minsan na sabay-sabay po dumadating yung mga bangka po na pinapamilhan natin. Kaya minsan po, nagkaroon po kami ng experience na umabot po talaga ng 1 tonelada, 5 bangka or 6 na bangka po nung dumating na yon. Inabot po kami ng tanghali, so ganun po siya. Hindi po namin hawak yung time namin dito kung anong oras po ba kami makakain, anong oras po ba kami matatapos. Depende po, kaya minsan po kumakain na lang po kami sa karinderya or naglulugaw na lang po kami sa maga, ganyan. Depende po kasi hindi po namin hawak, kaya yung sa mga tao po kung masyado daw po kaming busy, ganyan. Sobra po, lalo na po kapag marami pong isda na dumadating sa amin. And then, ayan na nga po pala, sa isa na po nilang hinakot yung mga nari-ice po kasi dadalhin na po namin siya sa Kaminawit. Doon po siya sa Kaminawit, Fishport namin dadalhin kasi doon po yung tracking. At saka doon po talaga karaniwan, binabagsak yung lahat po ng isda na dumadating. So may malalaking bangka, maliliit na bangka yung dumadating po doon. Dalawang tricycle nga po pala yung sinakyan ng isda na nari-ice po natin. Papunta na po kami ng Kaminawit Fishport kasi doon po talaga yung mga tracking at saka doon po talaga namin pinapadala yung mga isda po natin. And then buti na lang po talaga may baon po kaming kanin dyan. Kaya yung sa sobrang gutom po ng asawa ko, doon na po siya nagkain kasi hindi po nga po kami nakapag-almusal. Baka daw po sa sobrang gutom niya, ako na lang daw po yung kainin niya. Char! At akala pa nga po pala na mga probinsya, pagdala po namin ng isda dun sa Fishport, tapos na po kami, hindi pa po pala, kasi meron po ulit dumating sa amin na isang bangka, so para mapabilis po kami kasi umuulan na po talaga nung time na to, doon na po siya sa taas ng bangka, nag-sizing yung asawa ko, and then pagbaba po dito, diretso timbang na rin po yung ginawa namin, tsaka re-ice para mapabilis po, kasi po maaga rin nga po pala aalis yung tracking na pagsasakyan po ng isda natin. Sabay-sabay na rin nga po pala nila binuhat yung mga nari-ice po natin dito sa isang bangka. And then ito nga po pala yung siyam na banyera na ipapadala po natin sa market tree. And then ito nga po pala yung Fishport, yan kung saan may mga kasabayan po tayong mga isda. Salamat po mga probinsya sa panonood. Hanggang dito na lamang po. Bye-bye!